mga kababayan, unahin natin itong kay Bato de la Rosa na kung saan na mga kababayan ay ayan nga namataan si Bato mga kababayan sa may sumakay ng yate. Nako, eto na nga. Alaka, patay ka diha Bato. Na, ito na. Sana si Bato. Bato de la Rosa. Ayan, mega love shoutout po mga kababayan. Pakinggan po natin May ads lang Sir Jesus Beltran Jr. kay Ma'am Ashley Kit kay Arjun Baldana. Sari-saring report na ang natanggap ng NBI tungkol sa unay kinaroroonan ng puganteng si Senator Bato de la Rosa. Ngayon naman, isa sa pinakabagong ulat ay namataan siyang sakay ng isang iyate. Live mula sa Pasay City, nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Nako! Gio, ano pa mga impormasyon kaugnay dyan? Julius, sa kumakalat nga na impormasyon na mataan umano si Senator Bato de la Rosa na sakay ng isang yate. Pero paglilinaw ng NBI, bineberipika pa nila yan. Hala! Higit 3 linggo na mula nang pumuslit sa Senado at magtagong muli si Senator Bato de la Rosa na itinuturing ng pugante ng National Bureau of Investigation. Nako! Hanggang ngayon, patuloy ang paghahanap kay Senator Bato ng mga otoridad. Isa raw sa mga kinukumpirma ngayon ng NBI ang kumakalat na impormasyong sakay ng isang yate si De La Rosa. Natanong si NBI. Nako, mga kababayan, binibiripika ng NBI kung kaninong yate nga ba ang sinakyan ni Bato. At eto na nga, mga kababayan, mamaya ipagpatuloy natin. Eto, bigyan ko kayo ng dagdag dito kasi sa NBI, tapusin muna natin yung video Ay Director Melvin Matibag kaugnay sa unverified info na papunta raw si De La Rosa sa isang hindi tinukoy na probinsya. Ilocos. Hindi ko pa nakita yun. Baka kasi nililigaw tayo, ay maingat tayo. Nako. Pinaaresto si De La Rosa sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Isa siya sa umano'y co-perpetrators o kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Dati na rin sinabi ng NBI na ipapasapina nila ang asawa ng senador na si Mrs. Nancy De La Rosa. Kaugnayan ng mga social media post kung saan sinabi niyang sinamantala ng mister ang putukan sa Senado para makatakas. Pero imbes na ipatawag, susulat na lang daw ang NBI sa kanya. Well, we are sending her a letter instead na sabihin na siya. Sulatan namin siya to explain. Kasi ang gusto namin malaman naman dun is yung kung padala ba talaga siya ng mensahe kay Senate President Alan Peter Cayetano at yun yung binasa mismo ni Senator Alan Peter Cayetano na sinabi dun yung term na escape tapos yung shooting yung naging. Umaasa raw ang NBI na sumagot at sumipot si Mrs. De La Rosa sa kanilang imbitasyon. May 4 na personalidad ng ipinasabina ang NBI kaugnay sa pagtatago ni De La Rosa. Kabilang dyan sina dating Senate Sergeant at Arms Mau Ablasca, Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto, ang Deputy Chief of Staff ni Senator Robin Padilla na si Jean Robles at ang tsuhi ni Padilla na si Virgilio Carino. Nakita sa CCTV si Bato na umalis sa Senado madaling araw noong May 14. Ilang oras lang matapos ang nangyaring putukan. Kasama niya si Senator Padilla at ang kanyang aide na si Robles. Napag-alaman na sakay ng police vehicle si De Sesto na umano'y nag-escort sa sasakyan ni Senator Padilla. Nauna nang itinanggi ng Pasay Police Chief na nagbigay sila ng security escort. Samantala, si Carino naman ang umano'y may-ari ng bahay sa Pampanga na suspetsang hideout ni Senator Bato. Ni-raid yan ng mga otoridad noong Mayo pero wala silang nakita. Pinasabina raw sila ng NBI para maliwanagan sa mga nangyari bago tumakas si De La Rosa sa Senado.
Nitong Lunes pa, inaabangan sina Ablasca dito sa NBI. Inabot na tayo ng Biyernes pero walang sumipot ni isa sa kanila. Pero ayon kasi sa NBI Cybercrime Division, sa susunod na linggo, next week na sila inaasahan dito sa NBI, either June 10 o 11. Julius, balik sa'yo. Maraming salamat. Ayun na, mga kababayan. So, ganito kasi yan. Oo. Which is, totoo talaga yan, mga kababayan, na yung paglabas ni Bato, no, yung sinabi na sa Makati binaba. Hindi sa Makati. Mga kababayan, binaba si Bato malapit sa US Embassy. Mga kababayan, doon si Bato binaba, yung highway na yan, basta lagpas siguro mga 3 kilometro mula sa US Embassy. Doon si Bato binaba. Oo. Kaya ngayon, mga kababayan, doon siya sa may Manila Yacht Club na sakay sa isang yate na may nakapangalang Happy Life. Oh, Happy Life na yate. Ngayon, kung sino man ang may nagmamay-ari ng yating Happy Life, so nag-react si Chavit. Kasi mga kababayan, siya lang naman ang may-ari ng Happy Life Yachts. So, pakinggan natin yung reaksyon ni Chavit dahil binurgar din yan ni Montulfo. So, ibig sabihin, dapat si Chavit imbestigahan din ng NBI. Baka nandoon sa Ilocos si Bato nagtatago. Tinawag na sinungaling ni former Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson ang dating kolumnistang si Mon Tulfo. Sa kanyang Facebook post, nagpasaring si Tulfo na sumakay sa yate ng isang politiko, si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Manila Yacht Club matapos tumakas sa Senate noong Huwebes ng madaling araw. Bumiyahe raw ang yate papuntang Batangas at mula doon, sumakay umano ng helicopter si Senator Bato papuntang Mindanao. Sa at the forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Singson na ilang taon na silang hindi nag-uusap ng senador. Unang-una sinungaling yun dahil si Puntol po, matagal ko lang kilala yan. Talagang gano'n yun kung saan-saan pumapanig. Hindi po totoo yan. May nasagap din daw na impormasyon si Singson na posibleng i-raid ang kanyang bahay dahil sa umano'y pagtulong kay Senator Bato. Mag-follow sa aming mga social media. So, yun po yun mga kababayan na ang totoong kwento dyan, ang sinakyan ni Bato ay helicopter na kulay blue na may guhit pula. Yun ang nakarating sa akin. Kulay blue na helicopter na may guhit pula. Ang yate ay bumaba sa may isang beach, no, isang resort sa Batangas. Doon huminto ang yate na sinakyan ni Bato galing sa may Manila Yacht Club. Ngayon, pagdating sa Batangas, yung isang resort na tinatawag nilang malapit siya sa Masasa. No? Alam niyo yung Masasa Beach? Malapit sa Masasa Beach ang naturang binabaan ni Bato. Tapos yung binabaan niya, mga kababayan, na beach na yan, dating sinunog ng Administrasyong Duterte. Yung resort na yan, dating sinunog ni Digong. Na ayos at sakto naman ang pagbabayad ng buwis, pero sinunog ng Administrasyong Duterte. So ngayon yung beach na yan, na kulay puti ang pintura. Ano yan siya? Isa siyang resort na, wait lang. Ito pakita ko sa inyo. Ito mga kababayan. Ayan. Ito mga kababayan. Ayan. So, sa mga hindi nakakaalam, mga kababayan, ito po siya. Ito yung hitsura ng resort noong sinunog yan. Ayan yung resort ng sinunog. Ngayon, maganda na siya. Inayos na siya.
So, ang nangyari is, ganito na siya. Mga kababayan. Ayan, sinira siya, sinunog. Diyan si Bato bumaba. Hindi ko na sabihin kung anong resort yan. Tapos, yung likod ng resort na yan, may helipad. Yung helicopter na sinakyan ni Bato, kulay blue na may guhit pula, hindi po siya direct Mindanao. Ang helicopter po ay bumaba ng, hindi ko matumbok yung lugar eh. Kasi, basta kalagitnaan siya ng Katiklan at Negros, parang basta parang ganon. At ang nagmamay-ari pa ng helicopter, alam niyo, mas magaling pa ako mag-imbestiga kaysa sa NBI eh. Ang nagmamay-ari daw di umano ng helicopter na sinakyan ni Bato, papuntang Mindanao, ay isang dating congressman na kalbo na binibisita ni Lustay. Ay nako mga kababayan. Wala. Dito sa Pilipinas talaga. Kahit kriminal ka, kung marami ka namang kaibigang mayayaman, makakatakas ka. Yung may-ari ng helicopter ay dating congressman na kalbo na binibisita ni Lustay. 'Di ba? Mga kababayan. So, alam nyo na, binibisita ni Lustay. Nung hindi niya nabisita si Madriaga, doon siya dumiretso. Siya yung may-ari ng helicopter, kaya dumaan doon sa kanila bago dumiretso Mindanao. Alam nyo na. Alam nyo na, mga kababayan ko. So, alam nyo na ha.